Kasi ayon sa mga reports, yun daw nagbalik ng mga pera ay wala ng criminal liability. Wala ng pananagutang kriminal. Ay, Sa grabe. kakukurampot na pera. That's So, unfair. natatawa ako, binida pa ng Department of Justice. Meron daw 841 million mula sa mga anomalya sa flood control na naibalik sa ingat yaman ng ating bansa o yung National Treasurer Oh. sa kaban ng bayan. Opo. Teka muna, 841 million. Tama ba yun? Teka, Tama ba wala yung pang amount na isang yan? bilyon. Wala Magkano pa. ba ang nanakaw? Trillion. 1.2, 1.3 trillion! Trillion, yun. Eto, wala pang isang bilyon! Yes. Wala pang isang proyekto ito eh! Oo nga. Pampalubag lang yan. Yun nga, hindi tama naman po in fairness to the President na dapat talaga na maibalik sa kaban ng bayan Opo. yung mga nanakaw. Ngunit unang-una, eto kakurampot Gakulagot! Gatinga! Ano ba naman yan? Ibinida nyo pa. Number 2, uulitin ko, baka hindi pa rin tumitimo. Kasi di ba lagi nating sinasabi rito, titimo Titi mo. sa inyong kaisipan. Will retain to your mind. Yan. Oh. Yaong restitution na yan ay hindi po yan ang paraan para kunin ang nakaw na yaman. Kasi ayon sa mga reports, yun daw nagbalik ng mga pera ay wala ng criminal liability. Wala ng pananagutang kriminal Ay, sa grabe. kakukurampot na pera. That's unfair. Ote. Ote ha? Ote. Po. Ote, ote. Unfair yan, attorney. Unfair. Sabi ng mga netizen. Ito ang mga nagbalik Opo. ng pera daw. Henry Alcantara. Tingnan mo kung magkano. Magkano? Sabihin mo sa kanila. 181,379,500. Sally Santos. Sally Santos, 20 million. Gerard Opilencia. 140 million and 2,000. Ba't may 2,000 pa? Hindi, ano yan? May butal! Sukli. May 2,000. May Ano 2,000. yung tip? Pinahabol. At Roberto Bernardo. 500 million pesos. Ang ginawa mo na 450 million muna plus 50 million. So 2 gives. 2 gives Two yan. gives. May plus kasi. Yan ay ang naibalik sa bilyon-bilyon na nawala sa ating pamahalaan. Yun. At number 2, yan po ay pag-amin na nagnakaw sila. Okay, what is wrong with the picture? Okay, unang-una, hindi ba against public policy na kapag nanakaw ka at nahuli ka, ibalik mo na lang yung pera? Assuming ito na ang lahat ng ninakaw nila. Kasi may 2,000 eh. Opo. Natatawa talaga ako. Etong isa ka, may butal eh. 181 million, Aha. 379,000. Grabe na. 500. Tapos may 500 pa. 500. Ano ba yan? Parang bill sa restaurant, ano? Hindi sir, panggasolina yung sobra. Ayan. Oh. Okay. Tama ba? Alimbawa ko na, para ako na lang example, baka may umalman na naman diyang mga balat sibuyas eh. Ako, nagnakaw ako sa pamahalaan ng 1 milyon. Hoy! Huli ka! Nagnanakaw ka ng 1 milyon.
Ay, sige boss. Eto na, si milyon. Sorry ha. Okay, absuelto ka na. Okay. Ganun lang. Paano kung di ako nahuli? Alam nyo, Kawawa tayo dyan. etong mga ganong style, ine-encourage mo na magnakaw sa gobyerno. Bakit? Oo. Baka makalusot eh. Yun Di lang. lusot na. Di ba? Number 2, saan nila hinugot yung dapat ibalik ng mga ito para sila ay gawing state witness at hindi na ipakulong? Ito lang ba ang lahat ng ninakaw? Hindi po, trilyon nga yun eh. Kaya nga, hindi natin alam. Maaring Oo. ito. Maaring hindi. Ah. Kung hindi ito ang lahat ng nikakaw, ibig sabihin, yung sobra na ninakaw sa ibinalik nila, saan napunta? Di ba? Baka Kanila na? nagamit Kanila na? po. Kanila na? Baka lang. So, okay. So, binili mo yung pagiging state witness, yung hindi ka na makukulong, binayaran mo, may natira pa sa'yo. Di nakinabang ka sa ill-gotten wealth. That is against public policy. Bawal po yun. Ni piso ay hindi maaring makinabang ang kahit sino sa ninakaw na yaman. Opo. Against public policy yan. Di ba? Number 3, siyempre, ito mga to, di ba, ang kapalit niya, pagiging state witness. Opo. Absuelto ka na. Turo ko na lang kahit sino. Magbabalik ako ng konting pera, magtitira ako para sa akin, ituturo ko kung sino-sino, ito talaga, nagsabi sa akin na magnakaw ako. Absuelto na ako. Malaki Galing, damage ano? yan. Nakinabang ka na. Paano mo nalaman ito lang? Katulad ditong 500 million, yan pa lang talaga. Sino nag-audit niyan? Yon. Saan mo hinugot yung figure Amount na yan? na yan. Hinugot mo sa puwet mo. Number 4 number 5 na ba? Mahina ako sa math kaya nagloko eh. Yung mga ganyang style na magbabalik ka, that is fertile ground for corruption. Anong makapagpipigil? Hindi ko sinasabing nangyari. Pero maaring mangyari na eto, undersecretary ako ng DOJ, ASEC ako ng DOJ, may lumalabas na issue. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Opo. Narinig ko lang naman. Mm. So, inuulit ko, hearsay ito, marites ito, pero hindi naman po tayo korte. By way of public interest, kailangan nating sabihin ito, mayroon daw mga tao na sila ang namamagitan, mga middlemen, mga go-between Ayun. sa DOJ or ombudsman at saka doon sa mga gustong magsoli ng pera. Ayan. Ba't may middleman? Ano yan? Bilihan ng bigas sa mga magsasaka. May middleman. Di ba? Ano ba naman yun? Yun lang. Alam nyo na yan. Alam na yan. At kaya mga kababayan, paulit-ulit naming sinasabi, hindi po yan pinahihintulutan ng batas dahil sa mga dahilan na aking sinabi. Okay. May mga nagsasabi, di ba, bumanat tong si Erwin Tulfo ba yun? O si Boying Rimulya, nung DOJ secretary siya. Sabi niya, pwede ba naman, by the way, happy 1,000 viewers sa DCR YouTube po ba yan? Ayan. Thank you so much. Palaki lang. Palaki. Matuloy ko lang yung kay Rimulya. Di ba sabi Sige niya po. nung DOJ secretary pa siya? Opo. Ano ba naman yan? Gagawin naming state witness. Hindi mababawi ng gobyerno yung ninakaw sa kanya. Mas Kaya malaki dapat pa. may restitution. Sinabi naman ni Erwin Tulfo, kahit wala sa batas yan, hindi ba dapat bendalo? Oo. Yes, sir. Malaking kaloko. Yes, sir! Yes, sir! Yun agad yung response. Alam niyo po, hindi nila pinapaalam sa inyo kasi mabubuking na mali sila. Mayroon pong mekanismo ang batas upang bawiin ang ipinagbabawal na yaman o yung ill-gotten wealth o yung unexplained wealth. Opo. At yan po ay sa pamamagitan ng forfeiture proceedings.
Ano po yung forfeiture? Ito po, explain natin. At ito po talaga ang ginagamit. Okay. Ang Solicitor General ay magpa-file ng forfeiture proceeding sa hukuman. Okay. Ito ay civil in nature. Ibig sabihin, ang kailangan lamang pong mapatunayan ay preponderance of evidence, hindi proof beyond reasonable doubt. Oh. Mababa lamang ang threshold ng ebidensya na kailangan. Okay. Doon po sa korte, ibibigay ng Solgen ang lahat ng ebidensya na ang isang tao na may kinalaman o nasangkot sa pagnanakaw sa gobyerno ay may ill-gotten wealth. Halimbawa, mga titulo. Yan. Mga sasakyan. Mga bank accounts. Yes. Kung makukuha nila. Okay, etc. etc. At ang korte ang magsasabi kung gaano kalaki ang makukuha ng gobyerno. Ayun. Bakit kailangan ng korte? Sapagkat nakalagay po sa konstitusyon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ayun. Yun po ang proseso. Hindi pwede nating i-bend the law. Doon, hukuman ang magde-decide. Yun ang tama. OSG ang magbibigay ng ebidensya. Yun. Opo. Wala kang maitatago. At kung nag-conceal ka, since forfeiture yan, Opo. may mga subpoena powers na maaring gamitin ng hukuman para makuha ang katotohanan sa pamamagitan ng initiation at prosecution ng Office of the Solicitor General. Ayun. Yan ang tamang proseso. Hindi po natin pwedeng i-shortcut yan. Kahit sabihin na natin marami tayong nakukuha, pero hindi nga marami eh. Kulang na kulang nga eh. Hindi po natin pwedeng i-bend the law. Kasi pag binibend mo ang batas, magbe-break yan. Tsaka, magkakagulo tayo, attorney, di ba? Wala nang rule of law. Kung ano na lang gusto natin. Hindi po pwede talaga yan. Ayun. Kaya kami po ay nag-iisip ng paraan para ma-question itong ginagawa nitong ating ombudsman, ating Department of Justice. Ayun. Hindi po talaga pwede yan mga kasama. Opo. Wala pong sanction yan o wala yang pahintulot sa ilalim ng batas. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng bagay na wala sa batas. O, di ba? Yes. Tignan nyo mabuti. Oh. Hindi ba maaari, hindi ko sinasabing totoo, maaring nagkaka-negotiation na yan. O, ako nagnakaw ng 1 bilyon. O, ASEC, USEC. Balik ko 500. 200 sa iyo. May 300 pa ako. Nagkahatian pa. Basta yung 200, para yan for the boys, para aprubahan nyo na ako ay gawin ng state witness, hindi na ako makukulong. Absuelto na ako sa pagnanakaw ng 1 bilyon. Tama ba yon? Hindi po. Is that good public policy? Hindi po. Di ba? O, nagbalik ako. May natira sa akin. May nabigyan ako. Nasuhol. Hindi po good public policy yun. Kanya nga mayroong forfeiture proceedings but ayaw gamitin. Ayun. Sinasabi nyo may ebidensya kayo, di ba? Ilabas. At matibay ang ebidensya nyo, kaya nga nakipag-areglo itong mga to eh. Aha. Alam nilang hindi nila maitatago eh. Ayun. Oh, yun ang mabigat Yun lang, yan. yun lang. O katulad nito. Kasi puro bend the law. Ito, pinuri natin ang Pangulo. Opo. Dahil doon sa mungkahi niya Yes. na tanggalin yung systems laws. Oh, pinalakpakan yan. Binatpakan. At ako okay dyan. Kaya lang ang Opo. sabi ko, bakit ngayon ka lang? Dumating. Ang Ayun na. tagal ni... Oh. Ano yun? Nagbayagin. Nagbayag. 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 Oo. Mabagal. Mabagal. Ayun. Sa Ilocano siya. Opo. Nagbayag. Nagbayag, Tigalman. Nagbayag ang Pangulo. Oo. Yan. Yan. At Ano ba yung, least, yung bagal pinangyari. ba bayag? Hindi ko po alam. Nagbayag? Nagbayagan. Ah. Oo, puro nagbayagan. Puro bayag. Ay, puro Bayagan, nagbayagan!
Yan, nagbayagan, klaruhin mo. Nakahalay, Sorry. nasa himpapawid tayo eh. Oo. Matatanggal tayo rito eh. Ayan. Kasi, ini-Ilocano ko eh. Oo. Ayan. Yun pala, ito ay hindi masyadong napag-aralan. Ayun. At meron nga nagsabi, di ba? Opo. Last minute daw isiningit ng Pangulo. Ang Pangulo pala ay mahilig din sa singit, ano? Oo. Ay, opo. Si Presidente pong gumawa ng script niya eh. Siyempre, Tama. Pwede ibig nga. sabihin, may nagpayo daw. Oo. Na, uy. Kasi mukhang hindi magiging ganun ka-bombastic. Ayun. Diba? Sabi, may pasabog daw. Oo, yun pala yun. Kaso mo, etong si Boying, inunahan niya na ang bossing niya eh. Oo. Sinabi na, oy, nag-file na ako ng complaint para magkaroon ng preliminary investigation si Martin Romualdez. Kumbaga sa Kwan, si Bonjing stole the thunder. Oh, dapat sa ang pelikula. bida si Pangulo, di ba? Oo, kumbaga sa pelikula, Oo. sinabi mo na yung ending eh. Tayo Wala na. nang thrill. Sino pang Wala na. sino pang manonood ng pelikula? Sinabi mo na, oy boss, yung pelikula niyan ba maganda? Maganda yan. Namatay yung bida. Ay. Ano ba yan? Pinukik na niya eh. Dapat- Si Boying talaga, oh. Dapat ba binitin-bitin lang? Pumapil eh. Ayun lang. Yun lang. Sorry. Sinabi ni Pangulo, Opo. mayroong pasabog, di ba? Sinabi nung Opo. palasyo. Opo. Pagkatapos ng sinabi yun, biglang si Boying, nag-file na ako ng complaint. Magkakaroon ng preliminary investigation kay Martin Romualdez at sa mga ilang mga personalidad katulad ni Inagaw nyo yung eksena. alam na, di ba? Kaya yung Oo. isang interview ko Naagaw sa yung ibang eksena. istasyon, sabi ko, tinelegraph na ni Boying eh. Oh. Si Boying talaga pasaway eh. Yun lang. Yun lang. Nasabotahe yung pasabog eh. Why? Okay. Okay. Sinabi niya yung kay Martin, di ba? Pumalakpak naman, syempre. Pero expected na. Parang wala Opo. nang thrill eh. Opo. Parang yung surprise birthday, di ba? Yes. Pero may nagsabi sa iyo, oh pare, mamaya pagpasok mo sa bahay, may sisigaw ng surprise! Oh, di ba? Kunyari wala yung mga na. tao, uy! Why? I'm surprised! I did not expect this. Oh, my pero alam mo God. na, oh. Yun lang. Pero yung Epira, pinalakpakan kasi parang yun ang naging pasabog eh. Opo. Standing ovation pa. Oo, at katulad ng sinabi natin kahapon, gustong magamit ito ng mga miyembro ng House of Representatives para ibida sa kani-kanila mga constituents sa 2028. Ang eleksyon Mayo 2028. Wala Opo. nang 2 taon na, uy, kami nagpababa Oh. ng inyong mga bill sa kuryente. Dahil sa akin, isa ako sa mga bumoto. O eto, pumalag naman Oh, ang yan. mga power companies. Ito pala hindi na pag-aralan bago isiningit. Sabi nila, may teka muna, mga bossing, yang sinasabi nyong systems loss, Opo. hindi naman yan lahat sa pilferage o yung pagnanakaw, yung paglalagay ng jumper, etc. etc. Ang big part niyan o malaking bahagi niyan ay dahil sa kable, because of physics. Ayun. Okay. Ganito pala yan. Ito hindi ko rin alam eh. Kaya dapat kasi bago mag-announce, pinag-aralan muna. Pinag-usapan din yan. Di ba ang galit natin dyan sa systems loss? Bakit, halimbawa, Opo. tayo ay bibili sa grocery. Siyempre, may shoplifting sa grocery. Yes, oo. Bakit isisingilin doon sa mga bumibili sa grocery yung gastos ng grocery, yung loss ng grocery sa shoplifting? Di ba sabi natin, ang grocery ba? Yung mga ninanakaw sa kanilang mga produkto ron na pinupuslit ng mga shoplifter, sinisingil sa atin, hindi naman. Bakit to sinisingil? Ayun. Yun pala, ang systems loss ay hindi puro sa pagnanakaw lamang ng kuryente. 30% lamang pala yun. Ang 70%, katulad nga ng sinabi ni Manny Panghilinan, Opo. ay because of physics. At pinag-aralan natin ito nung high school, di ba? Di ba, ano bang unit of resistance? Di ba yung ohm? OHM, ohm. Di ba may kable? Opo. Ang mga kable,
may resistance yan. Isipin mo na lang, same pressure, hose. Pag maiksi lang yung hose, halimbawa 2 metro lang, at binuksan mo yung gripo, yung pressure malakas. Malakas yun. Pag tinodo. Kung ang hose mo ay Mahaba. 30 meters na, Opo. syempre bago dumating yun sa dulo, matagal. Tagal na. Oo. At pagdating doon, syempre, yung puwersa, Mahina. naubos na. Mahina na. Yun. Yung sinasabi nilang, yung tulo parang ihi ng matanda. Oo. Grabe naman kayo. Hoy! Ba't yan? Yung mga matatanda, katulad, lalo na lalaki, di ba? Oo. Oo, yung prostate nag-enlarge. Di Ganon. ba? Humihina yung ihi, oo. Grabe. Ganon din pala. Well, at least tayo alam natin yan. Doon na Pinag-aralan natin, pupunta. may Doon physics. yun. Doon yun. Ganon pala ang kuryente. Halimbawa, sinabi nga nila, 1,100 megawatts. Opo. Lumabas doon sa Meralco. Kasi ang Meralco naman, distribution Opo. Mostly distribution. Bumibili rin sila ng kuryente sa mga power generation plants. Yun nga yung binabayaran. Kumbaga sa kwan, Opo. wholesaler sila, Yes. tinitigi nila sa atin. Ganon yun Ganun ang Meralco Opo. Sabi nila, paglabas niya ng 1,200 megawatts, halimbawa, nasa Suwal. Ano ba yung Suwal? Pangasinan ba yun? Yes. Nasa Suwal. Ah. Pagdating niya sa Metro Manila, dumaan na yan sa kable, na-absorb na nung resistance, nung wire. Yung ibang kuryente, naging 1,100 na lang. May nawalang 100 megawatts. Yun. Bakit? Yun ang sabi nilang system loss din. Okay, ay happy 1,100 Thank you. viewers. Yeah. Kaya sabi nila, pag nagpasa kayo ng batas na hindi pinapasa sa mga consumer ang systems loss, Aha. hindi naman mawawala yung systems loss Kable pa rin yun. May Nakakabit resistance pa rin yun. yung kable. Yes. May nagnanakaw pa rin ng kuryente. Opo. Sinong sasagot?